Hey, hey. So what is up sa inyo mga tangos, and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. And for today's video ay meron lang akong gustong gawin ngayon. So as of today, no, kung bakit dun sa introduction ko is pinapakita ko yung oras dahil at this time mga katangos ay full moon. January 24. Actually hindi ito yung araw talagang full moon. Sa ngayon is 99.4 yata percent ang moon ngayong araw. So ito, papakita ko sa inyo. So as of now, it's 98.4% ang moon ngayon. So far goods na siya for this content. And gusto kong ituro sa inyo kung paano ko nga ba kina-capture yung moon kapag nagmo-moon photography ako. So tara, let's start. Siyempre, yung phone ko. Meanwhile, ngayon guys, nandito ako ngayon sa rooftop. Yeah, sa rooftop. And as of tonight ay yun yung moon. Yan. So wala akong maisip kung paano ko siya kukunan. Pero may tuturo ko sa inyong idea para makaisip ng composition ng moon photography. So setup ko lang yung gamit ko. Let's go. So yun nga mga tangos, no? Na-setup ko na, and overall ito na yung pinaka-setup niya. So ngayon, all I need is bubuo ako ng settings para doon sa moon. So far, focus siya. So gagamitin ko na para sa max focus. So kung gumamit ng RAW dito. So all I need is take a photo or set the settings. So para sa settings ko guys, usually ang ginagawa ko is hanggang 200 na ISO. Sa shutter is yan. All good sa 800 to 1000. So ipapakita ko sa inyo ito. Yan. Kita ba? Hindi kasi makita, pero papakita ko na lang sa inyo yung itsura or maka-capture ng ating camera. So sa ngayon, focusing ang pinaka mahirap. So ayan. Sa iba ginagawa nila stocks para sa mas clear na shot, pero ako gagawin ko siya as one shot lang. Kaya naman siya ng one shot guys. Actually dahil naka lower tayo, ayusin ko lang. Siguro mag self timer na lang ako para may 2 seconds siya na self timer. So ngayon mahalata mo guys sa moon na hindi pa siya complete. Wait lang, sa setup ko lang. Yan, so far good siya. And kung papansinin nyo guys, papakita ko na lang rin ulit sa inyo. Yan. Kung papansinin nyo, hindi masyadong goods yung ayaw mag-focus. So yun guys, kung papansinin nyo, parang ang plain niya. Dahil nga masyadong plain yung mismong shot, no? Ang gagawin ko is maghahanap ako ng kung saan pwedeng ilagay yung mismong full moon niya. Yes, you heard it right. Gagawa ko ng stocks or maybe baka isalin ko na lang siya somewhere. So magma-magic tayo, Photoshop magic. Minsan ginagawa ko to kahit papano hindi lang sa moon mapukaw yung mata ng aking viewers, no? So ngayon dahil nakakuha na tayo ng moonshot, ayan, sige, ka-capture pa tayo ng isa pa, one more. Yan, dahil may moonshot na tayo ngayong gabi,
Ngayon naman ay pack. Okay, all done. Then next, kukuha tayo ng shot doon sa city lights para pwede nating ilagay doon yung mismong moon. And syempre, yung star form. Dapat wide lens ang gamit ko dito. Siguro baka mag 75mm na lang ako. Then max aperture para malaro natin yung setup. Then kukuha muna ako ng mataas na shutter para sa bright light, para sa bright na moon. So far ganito yung itsura niya pagka yung meron siyang glare, light glare sa bilog sa gilid. So ganyan siya. Okay, all goods. So ngayon naman, kukuha naman ako ngayon ng shot ng mismong city lights or siguro yung moon muna. Moon, yung stars muna siguro. So far ngayon, merong star formation na maganda na makikita. Pinakakilalang kilala ko is yung Orion Nebula. Pero hindi ako mag-o-Orion dahil kung titingnan siya sa formation, medyo malayo. So dito ako sa spot na walang formation, star formation na nakalagay. Dito sa may bandang Jupiter view. Paano ko nalamang Jupiter view? Meron kasi ang application sa phone mga katangos na basta parang tracker siya for astrophotography. Astrophotography and para sa mga ibang mga activities ng langit. Pwede siya ma-detect gamit yon. So, ngayon, pupunta ako dito sa may Jupiter view. Meron kasi dito. So, set ko ulit for long exposure ang aking camera. Go to aperture 4. Dahil nga, kaya siya aperture 4 kasi yan yung max niya. Then next is 32,000. Hanapin natin ngayon si Jupiter. Yan. Para mapukaw yung focus natin sa kanya. Yan. I-align lang natin yung focusing sa kanya. 2 second set. And ayun, nakita na. Ang kabuuan ay wait lang. Medyo de-align. Much later. Yon. So, nakakuha na tayo ng moon for background. So ngayon, kuha naman tayo ng buildings for foreground. Let's go. So ngayon, nakita ko na yung spot nung mismong area na pwede kong gawing foreground for moon. Focus. Papansinin nyo, foreground lang sinabi ko pero kailangan i-focus kasi para mas clear and mas maganda yung flow pagka kinunan siya. Later that night. Ayun na nga mga katangos, no? Finally, natapos na mag-shoot and na-edit ko na rin siya pansamantala. And hindi ko na napakita sa inyo yung process dahil medyo para sa akin itatakal ko na lang siya sa ibang video kung paano siya i-edit or kung paano gumawa ng ganong klaseng photo. Well, anyways mga katangos, ang photo na ginawa ko sa moon is hindi siya stocked, kaya hindi masyadong clear, hindi masyadong maganda yung pagkakakuha. Kumbaga parang makuha ko lang yung ilang details ng moon. Okay na sa akin yun, then process ko na siya manual, no? At ngayon mga katangos, ipapakita ko yung final output from dito sa picture na to papunta dito. At ayun na nga mga katangos, no? Nakita nyo na, and yung pinaka final output ko. And so far, basic lang naman siya, madali siyang gawin through Photoshop. Actually guys, ginagamit ko siya minsan kapag gusto ko mag-post ng mga moon photos, ganyan-ganyan. Pero alam ko yung mga ibang photos ko ng ganyan, hindi ko pa napopost. Pero soon siguro magpo-post ako ng mga ganyang photos, mga processed photos na moon photography. Yan. Yun lang mga katangos, maraming salamat sa panonood and I hope na gustuhan nyo tong video na to. And kung meron pa kayong gustong malaman about photography or about editing, Photoshop or kung ano man, just comment down below. And yun, maraming salamat ulit sa panonood mga katangos and see you in my next vlog. Bye. Let's go. Anyways, short films.
maglalabas din ako ng mga short films. Let's go.